po si Leia at ito ang aking kwento. Noong dalaga pa ako ay masasabi ko naman na isa akong dalagang mainhin. Ang pangalawa kong boyfriend ang naka-virgin sa akin. At dahil nga siya ang nakauna sa akin, syempre siya yung pinakasalan ko dahil conservative din ang aking mga parents. Masaya naman kami nung una pero habang tumatagal, ayun na nga, nag-aaway na kami lalong-lalo na yung nagkaroon na kami ng anak. Madalas na kaming nag-aaway, madalas na nagkakasakitan, at napagbubuhatan niya talaga ako ng kamay. Dahil nga siguro mga bata pa kami, hindi pa namin alam kung paano ba panghawakan yung mga pag-uugali bilang mag-asawa, kung paano mag-handle ng buhay may asawa. Minsan dumarating sa point na halos araw-araw talaga kami nag-aaway. Kaya naman talagang nabuburyun ako, nai-stress talaga ako. Kaya minsan, lumalayas talaga ako ng bahay at hindi ako umuwi. At nakikituloy ako sa aking mga kaibigan. Di ko alam kung tama ba yung ginagawa ko dahil siguro bata pa ako ng mga time na yun. Kaya yung nasa isip ko noon puro kasiyahan lang. At ito na ngayon nangyayari kapag pumunta ako sa kaibigan ko. Ayan na, sumasama ako na makapag-inuman sa kanila. Minsan may nakakainuman kami ng mga lalaki, ganon. At one time nga sa sobrang kalasingan ko ay may nangyari sa amin nung kainuman ko. Dahil nga, feeling ko ay may gusto rin siya sa akin and okay naman siya kasi malambing siya sa akin. At doon ko talaga naramdaman yung kilig na hindi ko naramdaman talaga sa asawa ko. Pero kinabukasan ay binaliwala ko din naman yun nangyari sa amin dahil sinuyo din naman ako ng aking asawa. Pero simula noon ay iba na talaga yung pakiramdam ko. Mas lalong naramdaman ko na wala akong pagmamahal sa kanya at nakikisama lang ako dahil meron kaming anak. At doon nga napagdesisyonan ko na magtrabaho na lamang. Para hindi ako palaging nasa bahay. At iyon na nga dahil nga may itsura naman ako at malakas talaga yung aking appeal, ay hindi talaga may iwasan na may mga lalaki talaga na may magka-interes sa akin. At hindi ko rin alam kung tama ba yung ginagawa ko pero masaya ako kapag nalalaman ko na may mga lalaki na nagkaka-interes sa akin. At pinsan nga sumasama ako sa kanila para makipag-date. Lalong-lalo na kapag yung lalaki ay napakalambing sa akin, madali talaga akong ma-attract. At doon ko talaga naramdaman yung saya, yung kilig, na hindi ko na talaga naramdaman sa aking asawa. Dahil yung asawa ko po ay hindi talaga siya showy at hindi siya malambing at bukod pa nga doon, kapag nagagalit siya, masakit siyang magsalita at nananakit po talaga siya. Kaya naman po kapag may nanliligaw sa akin na sobrang sweet talaga at napakalambing, ay madali talaga ako ma-attract sa kanila at sumasama talaga ako para gumala, makipag-date, kumain sa labas, mag-bar, ganon. Pinsan umuwi ako ng madaling araw na, pero yung asawa ko, tulog na siya, hindi niya alam na madaling araw na ako uwi dahil pagod din siya sa trabaho. Siguro nga po ay totoo yung kasabihan na kung anong ginagawa mo sa kapwa mo ay siya rin yung mararamdaman mo. Dahil isang araw nga po ay natuklasan ko na yung asawa ko pala ay may matagal ng kabit. Kaya pala ganun yung naramdaman ko and kaya pala hindi ako nagigilty. Nadarang din yung ginagawa ko sa kanya dahil matagal na panahon na nga rin pala niya akong niloloko. Simula nga po nung natuklasan ko yun ay hindi na ako nagdalawang isip at iniwan ko na talaga siya. Kinuha ko yung anak namin pero palagi niya akong ginugulo. Gusto niya kuhanin yung anak namin. At dahil nga para wala na lang gulo, ibinigay ko na lang sa kanya. Nag-abroad nga po pala ako. At eto hanggang ngayon single pa rin. Minsan nakakausap kami ng anak ko, nakakausap kami ng tatay niya. At sa kasalukuyan po yung ex ko, may dalawa na po siyang anak ngayon. Ito naman po yung status ko ngayon, single but happy. May mga nagiging ex din naman po ako noon, naging karelasyon pero siguro hindi kami meant to be or hindi pa talaga siya dumadating. At kung wala naman po ako meant to be talaga at habang buhay na akong single ay okay na okay din po naman kasi masaya naman ako kahit single ako. Pero until now hoping pa rin po na pinagpipray ko na sana po ay matagpuan ko na yung tamang lalaki po para sa akin.